Gaano katinding damdamin o pagmamahal ba ang kailangan na maramdaman para masabi mo sa sarili mong handa mong tiisin kahit ano paman ang kaniyang kababuyan? Gaano ba katinding pag-ibig ang kailangan mong maramdaman sa puso mo para hayaan mo ang iyong sarili na paulit-ulit gamitin at paulit-ulit na saktan? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Teka muna, alisin muna natin tong headphone na ito. Kasi sa gabal eh. Anyways, isang matinding kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. 'Di ba? Ilang beses na nating nadinig kahit saan sigurong platforms o kahit siguro sa mga personal nating mga kakilala na laging sinasabi na kapag ang isang babae, lalo na kapag matalino, nagiging bobo pagdating sa pag-ibig. Ikaw, nagpakabobo ka na ba? At pumayag ka na bang gawing baboy at parausan para sa taong iyong minamahal? Huwag na nating patagalin to, napahaba na ang intro. Ito na po ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming beses sa buhay ko na sinabi kong hinding-hindi ako papayag na ako ay maisahan ng ibang tao. Sabi ko sa sarili ko, dapat kahit anuman nang mangyari, uunahin ko ang aking kapakanan at aking kinabukasan. Kaya lang, hindi ko maunawaan ng sarili ko, Mama Mia, kung bakit pagdating sa kanya, nagiging isa lang akong babaeng tanga. Dear Mama Mia, may mga kwento ng pag-ibig na hindi naman talaga nagtatapos. Hindi dahil nagkatuluyan ang dalawang tao, kundi dahil may isang taong naiwan at hindi na kailanman nakaalis sa kanyang kinalalagyan. Ako po si Joanne at ito ang kwento kung paano ako naging babaeng naghihintay sa isang lalaking hindi na kailanman magiging akin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang paghihintay ko. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko nagawang tumigil sa kahibangan kong ito. Parang may bahagi ng puso ko na nananatiling nakakulong sa isang nakaraan na matagal nang lumipas at kumupas. Sa totoo lang, maraming beses ko nang tinanong ang sarili ko kung tanga ba ako, kung boba ba ako, kung kahinaan ba talaga ito, o kung talagang ganito lang ang totoong itsura ng pag-ibig, lalo na kapag sobra na ang nararamdaman. May mga gabi na nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Habang iniisip ko kung nasaan na siya, kung masaya ba siya, kung iniisip ba niya ako kahit isang segundo lang. Pero ang mas masakit na tanong ay ito. Kung sakaling bumalik siya, may babalikan pa ba siyang ako? Dahil lang totoo, Mama Mia, matagal na akong naiwan sa parehong lugar kung saan niya ako naiwan dati. Habang siya, matagal nang umalis. Matagal nang laglakad, tumakbo, papalayo sa akin. Para maintindihan niyo ang lahat, hayaan niyo sana akong ikwento ang lahat mula umpisa. Kung may araw sa buhay ko na gusto kong balikan, yun po ang mga araw bago siya umalis ng Pilipinas. Bago nagsimula ang lahat ng sakit. Bago ako naging babaeng naghihintay lamang. Siya po si Freddy, pero tinatawag ko siyang Fred.
Nakilala ko siya 22 taong gulang lang ako noon. Fresh graduate, Mama Mia, at nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na accounting office sa Cagayan de Oro. Tahimik lang ang buhay ko. Bahay, trabaho, at konting lakad kasama ang mga kaibigan kapag weekend para mag-unwind. Simple lang kung tutuusin, di ba? Hanggang sa isang araw, pumasok siya sa opisina namin. Naaalala ko pa ang suot niya noon. Isang puting polo na medyo gusot, maong na pantalon, at sapatos na halatang matagal nang gamit pero malinis naman. May dala siyang folder at mukhang kinakabahan. Excuse me, miss. Dito po ba yung accounting services? Tanong niya. Ako ang unang nakakita sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong pakiramdam na naramdaman noong nagtagpo yung aming mga mata. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. First time ko po yun, Mama Mia, na maranasan yung mga bagay na sa pelikula ko lang nakikita at sa mga romantic novels ko lang nababasa. Dito po, ano po bang ipapagawa ninyo? Sagot ko. Ngumiti siya sa akin at dun nga nagsimula ang lahat. Madalas na siyang pumupunta sa opisina pagkatapos nung araw na yon. Nung una, dahil raw sa trabaho niya. May maliit kasi siyang negosyo noon na pinapahandle niya sa amin ang mga papeles nang sa ganun ay hindi siya magkaproblema sa BIR. Pero kalaunan, Mama Mia, alam ko na ang totoong dahilan kung bakit siya pumupunta sa aking pinagtatrabahuan. At yun ay walang iba kundi ako. Unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Minsan, inaabutan niya ako ng pagkain kapag lunch break. Minsan naman, hinihintay niya akong matapos sa trabaho para sabay kaming maglakad papuntang terminal. Wala siyang kayabangan sa kanyang katawan, Mama Mia. At yun ang pinakagusto ko sa kanya. Mararamdaman mo naman kapag ang isang tao ay mayabang, hindi ba? O puno ng hangin ang katawan. Sa kanya, hindi mo mararamdaman yung ganon. Hindi rin naman siya sobrang gwapo sa paningin ng iba. Pero para sa akin, siya ang pinakagwapong lalaking nakilala ko. Hindi dahil sa matangos ang kanyang ilong o kung ano paman, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Pakiramdam ko kapag tinitingnan niya ako, parang ako lang ang nakikita niyang babae sa mundo. Isang gabi habang naglalakad kami pauwi, ay bigla siyang tumigil. Tahimik noon ang kalsada. Ang naririnig lang namin ay ang ingay ng mga tricycle na dumadaan paminsan-minsan. Joanne, tatanungin sana kita, sabi niya. Ewan ko pero bigla akong kinabahan noon. Ano yun? Tumingin muna siya sa akin ng diretsyo, tsaka siya muling nagsalita. Pwede ba kitang ligawan? Parang huminto ang mundo ko sa sandaling iyon, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit, pero parang alam ko na agad ang sagot. Ngumiti ako. At kung hindi ako pumayag, biro kong tanong. Ngumiti rin siya, pero may halong kaba ang kaniyang mga mata. Kung ayaw mo, maghihintay pa rin ako. Hanggang kailan naman? Hanggang sa pumayag ka. Hindi ko napigilang matawa. Ang kulit mo naman. Mahal na yata kita sabi niya. Dahil sa sinabi niyang yun ay bigla akong natahimik. Natameme ang isang babaeng madaldal na katulad ko.
Mama Mia, hindi ko alam kung paano niya nasabi iyon ng ganun kadali sa akin. Pero sa mga mata niya, kitang-kita kong hindi siya nagsisinungaling. At sa puso ko, parang may bahagi na agad na naniwala sa kanya. Doon nagsimula ang 2 taon ng pinakamagandang panahon sa buhay ko. Mga gabing laging sabay kaming kumakain ng street foods, mga lakad sa plaza habang nagkukwentuhan, mga pangarap na sabay naming binubuo. Palagi niyang sinasabi sa akin noon, balang araw, magkakaroon din tayo ng sarili nating bahay. At tuwing sinasabi niya yon, ewan ko pero para sa akin, Mama Mia, kay daling maniwala na posibleng mangyari yon. Hanggang sa dumating nga ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, dumating siya sa bahay namin gaya ng aking nakasanayan. Pero kakaiba siya ngayon. Tahimik siya. Hindi siya katulad ng dating Fred na palaging may dalang kwento at tawa. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ko. Ayos lang. Pero may sasabihin sana ako. Ewan ko, Mama Mia, pero parang kay bigat ng mga salitang iyon para sa akin. Kinabahan ako. Ano naman yun? Huminga siya ng malalim. May offer akong natanggap galing sa abroad. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko noon, Mama Mia. Abroad? Tumango siya. Malaki yung sahod. Pwede kong tulungan ang pamilya ko. At mas mapapabilis natin yung pagtupad sa ating mga pangarap. Para sa future natin. Future namin. Nang mga panahon kasi na ito, Mama Mia, ay hindi na po magandang takbo ng small business niya. Kaya hindi ko rin siya masisi na nainganyo siya dun sa offer na yun. Future namin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang yun. Pero may isang tanong na hindi ko mapigilang itanong sa kanya. Gano katagal? Hindi siya agad nakasagot sa tanong na yun. At least, ilang taon. Sabi niya, walang definite number kung ilang taon. Doon ko naramdaman ang unang bitak sa puso ko. Pero ngumiti pa rin ako, Mama Mia. Kahit masakit, ngumiti ako. Kaya mo bang maghintay sa akin? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit natatakot ako, kahit parang may parte ng puso ko na nagsasabing may mali, ay tumango pa rin ako. Oo naman, sagot ko. Dahil mahal ko siya, Mama Mia. At minsan, kapag mahal mo ang isang tao, pinipili mong maniwala. Kahit hindi ka sigurado kung babalik pa ba talaga siya. Kahit hindi ka sigurado kung anong magiging future ninyong dalawa. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang pagtitiwala sa inyong pagmamahalan. May mga araw na kahit gaano mo kagustong kalimutan, malinaw na malinaw pa rin sa alaala mo ang bawat detalye ng mga nangyari. Ang araw ng pag-alis ni Freddy ay isa sa mga araw na yun, Mama Mia. Hanggang ngayon, kahit ipikit ko lang ang mga mata ko, kaya kong balikan ang lahat sa araw na yun. Ang lamig ng hangin sa airport, ang ingay ng mga maleta na hinihila sa sahig, ang mga taong nagmamadaling magpaalam sa isa't isa, ang mga taong nag-iiyakan habang nagpapaalamanan, at kaming dalawa, tahimik na nakatayo sa gitna ng lahat ng yun. Maaga kaming dumating sa airport noon,
Si Fred ang nag-insist na ihatid ko siya. Sabi ko nga, baka mas lalo lang akong mahirapan kung makikita ko siyang umaalis na. Pero ngumiti lang siya noon. Mas mahirap kung hindi kita makita bago ako umalis, sabi niya. Kaya kahit alam kong mahihirapan ako na tignan siya habang umaalis, ay pumayag ako, Mama Mia. Buong biyahe namin papuntang airport ay tahimik lamang kami. Nakahawak siya sa kamay ko pero pakiramdam ko parang unti-unti na niyang binibitawan ito. Habang papalapit kami sa terminal, lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may bumubulong sa loob ng isip ko, Mama Mia. Nasimula sa araw na to, may mga magbabago. Na hindi na talaga magiging pareho ang lahat. Pagdating namin sa loob ng airport ay umupo kami sa isang bakanteng upuan malapit lang sa boarding area. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, pwede pa kasing pumasok sa airport. Hindi pa po ito katulad ngayon na hindi ka makakapasok kung wala kang boarding pass. Hindi ko alam noon kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano magpaalam sa taong mahal mo. Lalo na kung hindi mo naman alam kung kailan mo siya ulit makikita. Jo, tawag niya sa akin sa mahinang boses. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong lungkot na nararamdaman ko. Babalik ako. Babalikan kita, sabi niya. Simple lang ang mga salitang yun. Pero kumapit ako doon, Mama Mia. Parang yun ang naging sandalan ko sa mga susunod na taon. Kailan? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Napansin ko kung paano siya napalunok bago nagsalita. Hindi ko pa alam eh. Pero pangako ko sa'yo, hinding-hindi kita kakalimutan. Hindi kita kakalimutan. Yun ang mga salitang paulit-ulit kong inaalala sa isip ko habang yakap-yakap niya ako bago siya pumasok sa departure gate. Mahigpit ang yakap niya. Parang ayaw niya ring bumitaw sa akin. Maghihintay ka ba? Tanong niya na pabulong sa tenga ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang nanikip ang dibdib ko noon, Mama Mia. Pero tumango pa rin ako. Oo, hihintayin kita, Fred. At dun ko unang pinangako ang sarili ko sa isang paghihintay na hindi ko pa alam noon kung gaano ba talaga katagal. Pagkatapos umalis ni Fred, parang biglang naging tahimik ang mundo ko. Ang mga araw-araw ko ay naging paulit-ulit na routine. Gigising, papasok sa trabaho, uuwi at matutulog. Pero sa pagitan ng mga simpleng araw na yun, may isang bagay po akong palaging hinihintay. Ang mga mensahe niya. Nung una, halos araw-araw kaming nagkakausap. Mama Mia, kahit medyo mahal pa noon ang load, ay wala kaming pakialam. At nung nagkaroon na nga ng Yahoo Messenger, magka-video call pa kami. Minsan kahit madaling araw na dito sa Pilipinas. Miss na kita, Jo. Lagi niyang sinasabi sa akin. At ako naman, parang bata na naniniwala sa bawat salita niya. Mag-iipon lang ako dito, Jo. Pagbalik ko, sisimulan na natin yung mga plano natin. Ang mga plano namin. Ang bahay na gusto naming ipatayo. Ang maliit na sari-sari store na gusto niyang ipundar para sa pamilya niya. Ang simpleng buhay na pinapangarap naming dalawa.
Unti-unti kong pinaniwala ang sarili ko na sulit ang bawat araw ng paghihintay ko sa kanya. Kahit may mga gabi na umiiyak akong mag-isa sa kwarto. Kahit may mga araw na gusto ko siyang yakapin pero ang tanging meron lang ako ay ang screen ng cellphone ko. Lumipas ang 6 na buwan. Pagkatapos, 1 taon. Sa unang taon na yun, hindi pa rin siya nakakauwi. Pero naiintindihan ko eh. Sayang yung pamasahe, Jo, sabi niya pa noon. Mas mabuti pang ipadala ko na lang sa pamilya ko yung pera. Makakatulong pa yun sa kanila. Kaya sinabi ko sa sarili ko, okay lang. Kaya ko pang maghintay. Hanggang sa dumating na nga ang 2 taon, Mama Mia. Doon nagsimula ang mga pagbabago. Unti-unti nang nababawasan ang mga tawag niya. Kung dati ay halos gabi-gabi kaming nagkakausap, naging 2 beses na lang sa 1 linggo. Pagkatapos naging 1 beses na lang. Hanggang sa minsan, message na lang talaga ang natatanggap ko mula sa kanya. Sorry, Jo. Pagod lang ako. Masyado akong busy sa trabaho. Yan ang palagi niyang dahilan sa akin noon. At ako, kahit may nararamdaman na akong hindi maganda, pinipilit ko pa ring maniwala. Pero may mga gabi na hindi ako makatulog, Mama Mia. May kakaibang kaba sa dibdib ko. Kaba na kahit kailan hindi ko pa nararamdaman. Parang may parte ng puso ko na alam na may nagbabago talaga. Pero ayaw nitong pakinggan ang katawan ko. Dahil mas madaling maniwala sa pangako kaysa sa mas tanggapin ang masakit na posibilidad na baka wala na talaga. Lumipas pa ang mga taon, Mama Mia. Yung 2 taon, naging 3, naging 4. Hindi ko na malayan kung gaano na pala katagal ang lumipas. Nasanay na akong wala siya. Nasanay na akong ang mga mensahe namin ay naging madalang na lang. Paminsan-minsan na lang yun. Nasanay na rin akong sumagot sa mga tanong ng mga kaibigan ko. Oh, may balita ba kay Freddy? Umingiti lang ako sa mga tanong na yon. Busy lang sa trabaho abroad. Pero ang totoo, Mama Mia, hindi ko na rin talaga alam kung nasaan na talaga kami sa buhay ng isa't isa. Kung bahagi pa ba ako sa buhay niya. Hindi rin ako naghanap ng ibang lalaki. May mga nanligaw, may mga nagtangkang manligaw. Pero palagi kong tinatanggihan. Palagi kong binabara. Hindi dahil sa wala akong makitang potensyal o halaga sa kanila, kundi dahil may bahagi pa rin ng puso ko na nakatali pa rin kay Fred. Inisip ko kasi, Mama Mia, may pangako ako sa kanya. At hindi ako yung tipo ng taong tumatalikod sa kaniyang mga pangako. May pangako akong hindi ko kayang baliin. Hanggang isang gabi, habang nagsuscroll ako ng Facebook ko bago matulog, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inaasahan na aking mapagmasdan. Isang larawan, Mama Mia. Isang larawan na tuluyang nagpatigil saglit sa paghinga ko. Si Freddy. Nakatayo siya sa tabi ng isang babae na hindi ko kilala. This time, 6 na taon na po siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Pareho silang 2 noon na nakasuot ng puti. At ang caption ng larawan ay nakasulat, "Finally married." Kung nagtataka kayo kung saan ko nakita ang picture na yon ay sa isang account ng kapatid ni Freddy na naging friend ko sa Facebook.
Mama Mia, parang may sumuntok sa sikmura ko nung makita ko yon. Hindi ko alam kung paano ako nakabawi ng paghinga. Hindi ko alam kung paano ko natapos basahin ang mga komentaryo dun sa post na yon. Congratulations, beautiful couple. Best wishes. Hindi ko na tinapos basahin ang lahat. Hindi ko na rin tiningnan ang iba pang mga larawan. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman ko kung paano tuluyang gumuho ang lahat ng pinanghahawakan kong pangako sa loob ng 6 na taon. At dun ko unang natanong ang sarili ko. Hinaya kong maghintay. Pero ang hindi ko alam, kung may hinihintay pa ba talaga ako. Mama Mia, 1 linggo akong halos hindi nagbukas noon ng Facebook matapos kong makita ang larawan ng kasal ni Freddy. Parang may parte sa akin na ayaw pa rin tanggapin na totoo yun. Sa loob ng 6 na taon, pinanghawakan ko ang bawat pangako niya sa akin. Ang bawat tanong niya na maghihintay ka ba? Yung tanong na sinabi pa niya ulit sa airport. Ang bawat pagbanggit niya ng salitang future natin na paulit-ulit bumabalik sa isipan ko. At ngayon, parang hindi na mangyayari ang lahat ng yun. May ibang babae na siyang tinatawag na asawa. Sa unang araw, galit po ang nararamdaman ko. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa sarili ko. Ang tanga-tanga mo, Joanne. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko habang nakatitig sa kisame ng aking kwarto. Pero kahit gaano ko pilitin ang sarili kong magalit, may isang bagay na hindi ko kayang i-deny, Mama Mia. Mahal ko pa rin siya. At yun ang pinakamasakit na bahagi, na kahit niloko niya ako, kahit iniwanan niya ako sa ere, nananatili pa rin ang katotohanang mahal ko siya. Isang gabi, halos 11:00 na noon, nakahiga na ako sa kama habang hawak ang cellphone ko. Nakasanayan ko na ring mag-scroll bago matulog kahit wala naman talaga akong hinahanap. Hanggang sa may pumasok na notification. Messenger. Nakita ko ang pangalan na pamilyar sa akin. Mama Mia, si Freddy. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ako agad nagbukas ng message. Tinitigan ko lang ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko. Parang multo mula sa nakaraan. Matagal ko nang hindi nakikita ang pangalan niya na iyon sa chat box ko. Sa wakas, naglakas loob akong buksan ang mensahe niya. Simple lang ang laman. Hi Jo, kumusta ka na? Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Napangiti ako, Mama Mia. Pero kasabay ng ngiting iyon ay ang pagkirot ng puso ko. Parang walang nagbago Parang hindi siya ikinasal sa iba. Parang wala siyang iniwang sugat sa akin kung makapangamusta siya. Matagal akong nakatitig sa message bago ako sumagot. Okay lang, ikaw? Halos 1 minuto lang ang lumipas bago ako makatanggap ng reply. Okay din. Namiss kita. Napapikit ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit, inis, o yung kakaibang saya na matagal ko nang hindi nararamdaman. Talaga? Tanong ko. Sumagot siya agad. Oo. Uuwi ako sa Pilipinas next month. Pwede ba tayong magkita? Doon nagsimula ang gulo sa isipan ko. May boses sa loob ko na nagsasabing wag. Na wag na akong magpakita dahil wala na akong karapatan sa kanya. Na may asawa na siyang tao. Pero may isang boses na mas malakas sa kahit na anong boses sa loob ko. Yun ay ang boses ng puso ko. Na nagsasabing panahon na para makita ko ulit ang lalaking mahal ko.
At sa lahat ng boses na sabay-sabay na nagsasalita sa akin noon, yun ang tanging boses na sinunod ko. Sige, sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil may bahagi sa akin na gustong magtanong. Siguro dahil gusto kong marinig sa kanya mismo kung bakit niya ako iniwan at nagawang ipagpalit sa iba. O siguro dahil gusto ko lang siyang makita ulit. Ang isang buwan ng paghihintay bago siya umuwi ay parang napakahaba. Parang bumalik ako sa dati. Yung pakiramdam na may hinihintay. Yung pakiramdam na may ina-anticipate na dumating. Pero ngayon, may halong kaba na yun. Dahil alam ko kasi, Mama Mia, na may asawa na siya. Hanggang sa dumating ang araw ng pagkikita naming dalawa. Pinili naming magkita sa isang maliit na restaurant sa gilid ng lungsod. Tahimik ang lugar, halos walang tao. Nakarating ako doon ng mas maaga kaysa sa usapan naming dalawa. Palagi naman akong ganun eh. Kapag may mahalagang lakad, lagi talaga akong nauuna at hindi ako nalilate. Habang naghihintay ako, hindi ko mapigilan ang kabang nararamdaman ko. Parang bumalik ako sa dating ako. Yung babaeng kinikilig kapag malapit na niyang makita ang taong mahal niya. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng restaurant. At nakita ko na nga siya. Si Freddy. Magpipitong taon na hindi ko siya nakita ng personal, Mama Mia. Pero parang wala namang nagbago. Ganun pa rin ang paglalakad niya. Ganun pa rin ang mga mata niya. Pero may isang bagay akong napansin kaagad. Isang bagay na kumikislap pa kapag natatamaan ng ilaw. Yun ay ang singsing na nasa daliri niya. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Lumapit siya sa mesa ko, Mama Mia. Ngumiti. Hi, Jo. Mahina lang ang boses ko nung sumagot ng hello. Umupo siya sa harap ko. Sandaling katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Parang pareho kaming naghahanap ng tamang salita. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Ang ganda mo pa rin, Jo. Napailing ako nung marinig ko ang mga salitang yon. May asawa ka na, Freddy. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang mga mata. Alam ko. Bakit mo ako minessage? Tanong ko. Saglit siyang natahimik sa tanong na yon. Tumingin siya sa mesa bago muling tumingin sa akin. Dahil kahit may iba na, Jo, ikaw pa rin ang iniisip ko. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid namin. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ko rin alam kung bakit parang may parte ng puso ko na gusto pa ring maniwala. Fred, Jo, hindi naging madali sa akin ang lahat. At sa tingin mo ba, madali sa akin ang lahat, Fred? Nagpakasal ka sa iba eh. Tumango siya. Complicated yung sitwasyon. Napatawa ako sa salitang iyon. Complicated? Ganun lang ang eksplanasyon mo? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ikaw, Jo, may boyfriend ka na ba? Umiling ako. Hindi ko alam kung bakit pero nakita ko ang kakaibang saya sa kanyang mga mata. Sabi ko na nga ba eh, sabi niya. Paano mo nalaman? Jo, kilalang kilala kita. Hindi ka pa rin nagbabago. Natahimik ako hanggang sa bigla niyang inabot ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Nanlamig ang katawan ko sa bigla niyang ginawa, Mama Mia. Namiss kita, Jo. Pabulong niyang sabi.
At sa sandaling iyon, dahil alam kong kilala ko ang sarili ko, alam kong nag-uumpisa na naman ang isang bagay na dapat sana ay matagal nang natapos. Isang bagay na dapat tapos na nung nagpakasal siya sa iba. Pagkatapos ng gabing yun, parang bumalik sa buhay ko si Fred, pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, Mama Mia, may sikreto na sa pagitan namin. Tuwing nasa Pilipinas siya para magbakasyon, palagi kaming nagkikita. Minsan kakain lang, minsan maglalakad lang sa mall, minsan magkakasama hanggang gabi. At sa bawat pagkikita namin, unti-unti ko pong nakakalimutang may asawa na siya. Dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin, sa paraan ng paghawak niya sa kamay ko, parang kami pa ring dalawa. Pero may isang bagay na hindi ko kayang alisin sa isip ko. Tuwing gabi, kapag naghihiwalay na kami, babalik siya sa hotel. At pagkatapos ng ilang linggo, babalik siya sa ibang bansa, sa asawa niya. Abang ako, Mama Mia, mananatili dito, maghihintay ulit. Parang isang kwento na paulit-ulit lang. At kahit alam kong mali, ewan ko, pero hindi ko pa rin magawang tumigil. Pagkatapos ng unang pagkikita namin ni Fred matapos ang halos 7 taon, akala ko dun na matatapos ang lahat. Akala ko kaya ko siyang kausapin bilang dating minahal na lang. Akala ko kaya kong umuwi sa bahay at kalimutan ng mga mata niyang matagal ko nang hinahanap. Pero mali ako, Mama Mia, dahil kinabukasan nag-message siya ulit. Busy ka ba mamaya, Jo? Tinitigan ko ang message niya ng matagal. May kung anong kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Parang alam ko na kung saan papunta ang lahat ng ito. Pero pinili kong wag isipin. Bakit? Sagot ko. Halos agad-agad siyang nag-reply. Gusto lang kitang makita ulit eh. Napabuntong hininga ako, Mama Mia. Sa loob-loob ko, dapat hindi na eh. Dapat hanggang doon na lang yun. Pero ang problema, hindi ko kayang gawin yon at hindi ko kayang sabihin sa kanya yon. Kaya ang ending, pumayag ulit ako. Nagkita kami sa parehong restaurant, pero mas maiksi ang usapan namin nung gabing yon. Parang pareho kaming may iniisip na hindi namin masabi sa isa't isa. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Jo, pwede ba kitang ihatid pa uwi? Tumango ako. Tahimik ang biyahe namin sa loob ng kotseng inaarkilahan niya. Ang tanging naririnig lang namin ay ang mga mahina na tugtog mula sa radyo ng sasakyan. Pagdating sa kanto ng bahay namin ay pinahinto ko siya. Dito na lang, sabi ko. Pero hindi ako agad bumaba ng sasakyan. Hindi rin siya nagsalita. Parang may mabigat na katahimikan na bumalot sa aming dalawa. Hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Napatingin ako sa kanya, Mama Mia. Sa loob ng sasakyan, na tanging ilaw lang ng poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa mukha niya. Tama ba to? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Pero dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ko. Hindi ko alam, sabi niya. May asawa ka na, Fred. Alam ko. Alam mo, pero nandito ka. Dahil hindi kita makalimutan, Jo. Hindi ko alam kung bakit parang natunaw ang lahat ng depensa ko sa sandaling yon. Parang lahat ng galit, lahat ng sakit, biglang nawala. At bago ko pa napigilan ang sarili ko ay naramdaman kong hinila niya ako papalapit. At nagtagpo
ang mga labi naming dalawa. Isang halik na matagal na naming pinipigil. Isang halik na alam naming pareho na hindi dapat nangyari. Pero nangyari pa rin. At sa gabing iyon, Mama Mia, hindi na kami umatras pa sa totoong nararamdaman namin sa isa't isa. Pagkatapos ng gabing yun ay nagbago po ang lahat. Hindi na lang kami basta nagkikita para kumain o magkwentuhan. Ngayon ay may lihim na kaming dalawa. Tuwing bakasyon ni Freddy sa Pilipinas, palagi kaming may oras na magkasama. Ang totoo niyan, kapag bakasyon niya, naka-leave agad ako sa trabaho. Nagsasama kaming dalawa, minsan sa hotel niya, minsan sa isang maliit na resort sa labas ng lungsod. At sa bawat pagkakataon na magkasama kami, pakiramdam ko ay bumabalik yung dati naming relasyon. Bumabalik yung Freddy na kilala ko noon. Yung lalaking nangarap ng buhay para sa aming dalawa. Yung lalaking nangakong babalikan ako. Pero may isang bagay na hindi ko kayang kalimutan. Tuwing makikita ko ang singsing sa daliri niya, doon bumabalik sa akin ang isang mapait na realidad na kailanman hindi ko na siya maaaring angkinin ng buo. Masaya ka ba? Masaya ba siya sa inyong dalawa? Minsan, naitanong ko sa kanya. Nakaupo kami noon sa kama ng hotel room. Saglit siyang natahimik. Okay lang naman. Okay lang? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam ang tungkol sa atin, Jo. Sabi niya. May kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan dun sa sinabi niya eh. Fred, masaya ka ba? Tumingin siya sa akin matapos kong itanong yon. Masaya ako kapag kasama kita, Jo. Dun ako pinakamasaya. Yun lang ang sagot niya, pero hindi yun ang tanong ko. At alam kong pareho naming naiintindihan yon. Mama Mia, may mga kasalanan na ginagawa ng tao kahit alam naman niya talaga na mali ito. At minsan, ginagawa mo yun hindi dahil wala ka ng konsensya, kundi dahil mas malakas ang nararamdaman mo kesa sa tama. Sa ikatlong bakasyon ni Freddy pagkatapos naming magkita ulit, halos 2 linggo siyang nanatili sa Pilipinas. At halos araw-araw din kaming nagkikita noon. Isang gabi habang magkasama kami sa isang maliit na beach resort sa labas ng lungsod, ay tahimik kaming nakaupo sa buhanginan habang pinapanood ang hampas ng alon. Mahina lang ang hangin. Naririnig lang namin ay ang tunog ng dagat. Jo, ano yun? Maghihintay ka ba sa akin? Napatingin ako sa kanya. Parang bumalik yung airport eksena namin. Halos 9 na taon na ang nakakaraan eh. Parehong tanong, parehong boses, pero iba ang sitwasyon. Hintayin mo lang ako, Jo. Hanggang kailan naman? Basta, hintayin mo ko. Napangiti ako ng mapait. Ang labo mo naman eh. Lagi ka namang ganyan. Lagi mo naman akong pinaghihintay. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita, Jo. Ikaw ang mahal ko. Yun ang unang beses na sinabi niya ulit sa akin yun pagkatapos ng napakaraming taon. At alam kong hindi dapat, Mama Mia, pero naniniwala pa rin ako. Kaya nang yakapin niya ako sa gabing yun ay hindi na ako umatras. Hindi ko na rin tinanong kung ano ba talaga kaming dalawa. Dahil sa sandaling yun, isa lang ang nasa isip ko. Mas pinipili kong maging masaya kahit alam kong may nasasaktan na kaming ibang tao.
At yun yata ang simula ng kasalanang paulit-ulit naming ginawa sa loob ng maraming taon. Siya, may asawa sa ibang bansa. At ako ang babaeng laging naghihintay lang tuwing bakasyon niya dito sa Pilipinas. Minsan, Mama Mia, akala mo ay kontrolado mo na ang isang lihim. Hanggat dalawa lang kayong nakakaalam, iniisip mong mananatili itong ligtas. Pero mali pala yun. Dahil ang mga lihim kahit gaano mo pa itago, may paraan ito para lumabas. Isang gabi, habang nasa hotel kami ni Fred, katatapos lang naming kumain ng dinner na pinadeliver niya sa kwarto, ay nakaupo ako sa kama habang naglalaro sa cellphone ko. Si Fred naman ay nasa banyo at naliligo. Tahimik ang paligid. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone niya na naiwan sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi ko sana papansinin yun pero napatingin ako sa screen nang makita kong umilaw ito. At dun ko nakita yung pangalan. My love, heart emoji. Parang may kung anong tumusok sa dibdib ko. Alam kong hindi ako dapat tumingin pero hindi ko mapigilan. Pinulot ko ang cellphone niya. At dun ko nakita ang pangalan ng tumatawag. Angela. Siguro yun ang pangalan ng kaniyang asawa. Patuloy ang pagriring ng cellphone. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin doon. Sasagutin ko ba? I-ignore? O ibabalik na lang sa mesa? Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Fred na nakatapis lamang ng tuwalya. Bakit? Tanong niya nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinakita ko lang sa kanya yung screen. At saglit siyang natigilan. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang cellphone mula sa kamay ko. Sinagot niya ang tawag habang nakatalikod siya sa akin. Hello, babe? Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko nung marinig ko ang salitang yon. Babe. Matagal ko nang hindi iyon naririnig mula sa kanya. Tahimik lang akong nakaupo habang pinapanood siyang naglalakad papunta sa balkonahe ng kwarto. Mahina lang ang boses niya habang kausap niya yung asawa niya. Hindi ko marinig ang buong usapan nila. Pero paminsan-minsan naririnig ko ang mga salitang miss you, soon, love you. At sa bawat salitang yon, pakiramdam ko parang unti-unting may dumudurog sa puso ko. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa loob ng kwarto. Tahimik kaming nagkatitigan. Sorry, sabi niya. Napatawa ako ng mapait. Bakit ka nagsusorry? Umupo siya sa tabi ko. Hindi ko kasi inaasahang tatawag siya eh. Tawag ng asawa mo yun, Fred. Tumango siya. Alam ko. Fred, ano ba ako sa'yo? Natahimik siya sa tanong na yon. At sa katahimikan na yon, mas malinaw ko pang naramdaman kung gaano na lang talaga ako kaliit sa buhay niya. Pagkatapos ng gabing yun, akala ko titigil na kaming dalawa. Akala ko sasabihin ko na sa kaniyang ayoko na. Pero hindi ko nagawa. Parang mas lalo lang akong nalubog. Pagkatapos ng ilang buwan, bumalik ulit si Fred sa Pilipinas at tulad ng dati, ako ang unang taong minessage niya. Uuwi ako, kita tayo. At tulad din ng dati, kahit paulit-ulit ko nang sinabi sa sarili ko na hindi na huling beses na yun, ay pumapayag pa rin ulit ako. Isang hapon nagkita kami sa isang mall sa kabilang lungsod para hindi kami makita ng mga kakilala namin. Naglalakad lang kami sa loob ng mall habang nagkukwentuhan. Hawak niya ang kamay ko. Parang normal na magkasintahan lang kaming dalawa. Hanggang sa may narinig akong boses sa likod namin. Freddy? Parang biglang nanlamig ang katawan ko. Pareho kaming napalingon, Mama Mia.
Isang babae ang nakatayo sa likod namin. Mukha siyang nasa kanyang late 30s. At ang mas nakakakaba, nakatingin siya sa amin na para bang may napansin siyang kakaiba. "Freddy, ikaw nga!" sabi niya ulit. Pilit nang ngumiti si Freddy. "Ah, Carla, ikaw pala." Magkakilala silang dalawa. Naramdaman kong mabilis na binitawan ni Fred ang kamay ko. Parang biglang naging estranghero ako sa kanya. Lumapit yung babae. "Nakauwi ka pala?" "Oo, bakasyon lang." Pagkatapos ay tumingin ito sa akin. Sino siya?" Saglit na natahimik si Fred. Napansin ko kung paano tumingin si Fred sa akin. At dun ko narinig ang mga salitang hindi ko inaasahan. Friend ko lang." Friend ko lang. Parang may matalim na kutsilyong sumaksak sa dibdib ko. Ngumiti ako ng pilit. "Oo, friend niya lang ako," sabi ko. Tumango ang babae. "Akala ko kung sino na eh. Kasi parang hindi mo naman kamukha yung asawa niya. Sorry ha." Napatawa si Fred. "Hindi. Nandun pa rin. Sa ibang bansa si Angela. Friend ko lang yan eh." At sa sandaling yun, pakiramdam ko ay tuluyan na talaga akong nawalan ng halaga, Mama Mia. Pagkatapos ng insidenteng yun ay ilang araw kaming hindi nagkita ni Fred. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sinabi kong kailangan ko na munang magpahinga. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi ako mapakali, Mama Mia. Sa panahon na yun, ay magtatatlong linggo na po si Freddy sa Pilipinas. Dapat sa ikalawang linggo, dinalaw na ako ng menstruation ko. Pero 1 week na akong delayed, Mama Mia. Nung una hindi ko lang pinapansin. Pero habang tumatagal, alam ko kasing 4 na linggo lang ang bakasyon ni Fred sa Pilipinas. Kinakabahan na ako noon. Isang umaga habang nakatayo ako sa banyo ng bahay namin at nakatingin sa salamin, iniisip ko, Mama Mia, may paraan ba para malaman ko kung buntis ako o hindi? Kasi 3 linggo na nung may nangyari sa amin ni Fred nung umuwi siya. Bumili ako ng pregnancy test kit. Ginamit ko yun. Nanlalamig ang kamay ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko habang tiningnan ko yon. Dahan-dahan ko po na ginawa yung test. Pagkatapos inilapag ko ito sa sink. Mama Mia, parang gusto kong ihinto ang oras nung mga panahon na yon. Hanggang sa nakakita nga ako ng isang makapal na guhit at isang mapusyaw na guhit na halos wala pa doon. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko alam kung kumpirmasyon ba yun, Mama Mia. Pero para matahimik ang loob ko, hindi ako pumasok ng araw na yon. Nagpa-schedule ako ng check-up sa isang OBGYN. At dun, Mama Mia, nakumpirma ko nga galing sa kanya na 2 linggo na po akong buntis. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatakot. Isang bagay lang ang malinaw sa isip ko. Buntis ako. At ang ama ng batang dinadala ko ay isang lalaking may asawa na. Halos 2 araw akong hindi makatulog matapos kong malaman na buntis ako, Mama Mia. Pakiramdam ko para akong nakalutang sa hangin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. May bahagi ng puso ko na nagsasabing, eto na ang bunga ng pagmamahalan namin ni Freddy. Pero may isang malaking bahagi ng puso at isip ko na paulit-ulit na nagpapaalala sa akin ng isang masakit na katotohanan. May asawa na si Fred
at hindi ako ang babaeng pinili niyang pakasalan. Pagkatapos ng halos 3 araw na hindi kami nagkita ay nag-message sa akin si Fred. Jo, pwede ba tayong magkita? Pabalik na ako sa ibang bansa eh. Kailangan kitang makita, Jo. Matagal kong tinitigan yung mensaheng iyon bago ako sumagot. Sige, kasi kailangan din kitang makausap. Nagkita kami sa parehong hotel kung saan madalas kaming magkasama. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ay napansin ko na agad ang ngiti sa kaniyang mukha. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako at pinaghahalikan. Miss na miss kita, Jo. Hindi ako agad nakayakap pabalik. Parang may mabigat na bato noon sa dibdib ko. Fred, ano ba? Mamaya na yan. Miss kita, Jo eh. Kailangan muna kitang kausapin. Napansin niya na seryoso ang mukha ko kaya tumigil siya sa kanyang paglalambing at pangungulit sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko parang may kumakabog sa dibdib ko na gustong lumabas. Fred, buntis ako. Parang biglang tumigil ang ikot ng mundo. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano? Buntis ako. Ulit ko. Hindi siya nagsalita, Mama Mia. Lumayo siya ng konti sa akin na para bang nag-iisip. Parang nagkakalkula. Hindi tulad ng inaasahan ko yung reaksyon niya. Akala ko kasi yayakapin niya ako eh. Akala ko kahit papaano ay magiging masaya siya dahil sabi niya mahal niya ako, 'di ba? Pero ang una niyang sinabi ay, sigurado ka? Parang may kung anong pumutok sa dibdib ko. Oo, sigurado ako. Isang OBGYN doctor ang nagkumpirma ng pagbubuntis ko. Tahimik siya ulit. At sa katahimikang yun, unti-unti kong naramdaman ang takot na matagal ko nang iniiwasan. Naglakad si Fred papunta sa bintana ng kwarto. Nakatalikod siya sa akin. Halos mahigit 1 minuto din siyang walang sinasabi. Hanggang sa bigla siyang nagsalita, Mama Mia. Jo, hindi pwede. Nanlambot ang katawan ko. Ano? Huminga siya ng malalim bago lumingon sa akin. Hindi pwede. Hindi pwedeng mabuhay ang batang yan. Parang may sumampal sa akin, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Nagpipigil na ako ng luha habang tinatanong ko yon. Hindi pwedeng malaman yan ng asawa ko. Pero Fred, Jo, please. Alam mo kung gaano kakomplikado to. Hindi ako makapaniwala noon sa mga naririnig ko mula sa bibig niya. Pero anak mo to, Fred. Alam ko. Alam mo pala eh, bakit ganyan ang sinasabi mo? Napahawak siya sa ulo ko. Hindi pwede yung batang yan. At doon ay tuluyan na ngang nawala ang pagpipigil ko sa mga luha ko, Mama Mia. Inuutusan mo ba akong ipalaglag tong anak natin, ha, Fred? Hindi siya sumagot. Pero sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ko kung ano ang sagot niya. Parang may pumutol sa puso ko sa sandaling yun. Fred, akala ko ba sabi mo mahal mo ko? Jo, please. Hindi pa tayo handa. Napatawa ako ng mapait. Tayo? Ang tatanda na natin, Fred. Pero Jo, alam mo naman ang sitwasyon ko eh. Oo, alam ko, may asawa ka. Hindi siya sumagot. At doon ko unang naramdaman na baka hindi talaga ako ang pinipili niya kahit kailan. At doon ko unang naramdaman na iba yata talaga
ang lalaking minahal ko kaysa sa lalaking kaharap ko ngayon. Mama Mia, pagkatapos ng gabing yun ay umuwi akong mag-isa. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Fred. Hindi ko na rin siya kinausap pa. Buong biyahe pa uwi ay umiiyak lang ako sa loob ng taxi. Pakiramdam ko parang may nawala sa loob ko. Hindi lang dahil sa mga sinabi niya, kundi dahil dun sa unang nakita ko kung gaano ako kaliit sa buhay niya. Kung gaano ako nagamit bilang parausan lang niya, libreng parausan. Ilang araw din akong hindi lumabas ng kwarto matapos noon. Halos hindi ako kumakain. Ang tanging iniisip ko lang ay ang batang nasa loob ng tiyan ko. Isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Si Freddy. Hindi ko na sana sasagutin pa yon, Mama Mia, pero ewan ko ba talaga sa katanahan kong ito. Nasagot ko pa rin eh. Hello? Jo, kumusta ka na? Tahimik ako sandali, nag-iisip kung ano bang isasagot ko. Eto, buhay pa naman. Please, makinig ka sa akin. Para saan pa, Fred? Ha? Para saan pa? Pwede ba tayong magkita ulit, Jo? Napapikit ako. Hindi ako sumagot. Para sana pag-usapan yung desisyon. Ang desisyon. Pag-usapan yung desisyon. Na para bang may gusto pa siyang gawin. Hindi ko papatayin ang anak ko, Fred, kung yan ang desisyon na sinasabi mo. Mahina ang boses ko sa takot kong marinig ako ng mga magulang ko. Pero alam kong sa tono ng boses ko ay narinig niya ang pagiging sigurado ko. Natahimik siya sa kabilang linya. Jo, kung ayaw mo sa bata, Fred, ako na lang magpapalaki dito. Hindi naman kita pipilitin eh. Matagal bago siya sumagot sa kabilang linya. Hanggang sa marinig ko ang dalawang buntong hininga niya. Kung ganun ang gusto mong mangyari, mahihirapan tayo. Napatawa ako ng mapait, Mama Mia. Tayo? Fred, wala namang tayo, 'di ba? At yun ang unang pagkakataon na sinabi ko yun ng malakas. Pagkatapos noon ay pinatay ko na yung tawag. 3 linggo na ang lumipas mula nung sabihin ko kay Fred ang tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi na kami nagkita pa mula noon. Paminsan-minsan nagme-message siya pero maikli lang. Parang nag-iingat sa bawat salita. Okay ka lang ba? Magpahinga ka. Mag-ingat ka palagi. Pero hindi na niya ulit binabanggit ang tungkol dun sa bata. At hindi ko na rin siya tinatanong. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, natatakot akong marinig kung ano ang tunay niyang desisyon. Kahit alam ko na kung ano yon. Isang hapon habang nasa bahay ako at nakahiga sa kama, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko kilala yung numerong tumatawag. Mama Mia, akala ko kung ano lang yon. Kala ko scam call. Pero sinagot ko pa rin. Hello? Sandaling katahimikan ang narinig ko sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses ng babae. Mahina pero malinaw. Si Joanne ba to? Napakunot noo ako. Oo, sino to? May ilang segundo ulit ng katahimikan na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Hanggang sa sinabi niya ang pangalang hindi ko inaasahang marinig. Ako, si Angela. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Angela. Ang pangalan ng asawa ni Freddy. Napatayo ako sa kama. Paano mo nakuha ang number ko? Hindi na mahalaga yon. Mahina ang boses niya pero may kakaibang bigat.
Gusto ko lang kitang makausap. Hindi ako sumagot doon. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Alam ko ang tungkol sa inyong dalawa, sabi niya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ko pa noon. Matagal ko nang alam, Joanne. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko noon. Hindi ko rin alam kung galit ba siya o hindi. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang lalo pang nagpagulo sa isipan ko. Buntis ka raw? Parang biglang huminto ang paghinga ko. Paano mo, si Freddy? Siya ang nagsabi sa akin. Putol niya dun sa dapat ay tanong ko. Doon ako tuluyang gumulo, Mama Mia. Freddy told me everything. Sabi ni Angela sa kabilang linya. Parang hindi ako makapaniwala. Si Freddy? Siya mismo ang nagsabi? Bakit? Yun lang ang nasabi ko. Mahina siyang napabuntong hininga. Dahil hindi na niya kayang itago. Tahimik lang ako. Alam mo ba kung bakit niya ako pinakasalan, Joanne? Tanong niya. Hindi ako sumagot, kaya siya ulit ang sumagot. Dahil kailangan niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? May problema ang pamilya niya noon. Malaki ang utang nila. Tapos, nagka-problema din dun sa bansang pinuntahan ni Freddy, si Freddy. Malaki ang problema niya. Nagkaroon siya ng kaaway sa kumpanyang pinapasukan niya. Kaya ipapadeport na sana siya. Ibabalik sa Pilipinas. Dun siya humingi ng tulong sa akin. Ang buong pamilya ko ay citizen na. Kaya ako ang makakatulong sa kanya. Ano? Oo. In short, arrangement ang nangyari sa amin. Hindi kami nagpakasal dahil sa pag-ibig. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Pero kahit ganun, Joanne, asawa ko pa rin si Freddy. May bigat ang boses niya sa bahaging yun. Alam kong matagal na kayong may relasyon. Nakaramdam ako ng hiya at konsensya na matagal ko nang pinipilit takpan dahil sa aking nararamdaman. Sorry, mahina akong sabi. Hindi ko alam kung sapat ba ang pagsusori ko, pero yun lang ang kaya kong sabihin noon. Tahimik siya sandali hanggang sa sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ako galit sa'yo. Bakit? Tanong ko. Dahil alam kong matagal ka na sa buhay niya bago pa man ako dumating. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko, Mama Mia. Pero kailangan mong malaman ang isang bagay, Joanne. Babalik na kami ni Freddy sa Canada sa susunod na linggo. Alam ko. Pero hindi na siya babalik dito sa Pilipinas. Ano? Doon na kami titira permanently. Yun ang napagdesisyonan naming dalawa. Ang gusto ko lang ay magsustento din si Freddy sa anak niyo. Dahil alam ko na biktima ka rin sa sitwasyon nating ito. Kinabukasan matapos ang tawag na yun ni Angela sa akin ay nag-message si Freddy. Pwede ba tayong magkita? Alam ko na kung bakit. Alam ko na rin kung anong sasabihin niya pero pumayag pa rin ako. Nagkita kami sa parehong restaurant kung saan kami unang nagkita ulit matapos ang 6 na taon. Pagpasok niya sa pinto ay napansin ko agad ang mukha niya. Mukhang pagod. Mukhang may iniisip. Umupo siya sa harap ko.
Alam mo na ba? Tumango ako. Tinawagan ako kagabi ng asawa mo. Saglit siyang napapikit. Sorry. Yan na lang ba lagi ang sasabihin mo, Freddy? Hindi siya sumagot. Babalik na kayo ng Canada? Oo. At hindi ka na babalik dito? Tahimik siyang tumango. Pakiramdam ko ay parang may mabigat na bato sa dibdib ko. Paano yung anak mo? Doon siya tumingin sa akin ng diretsyo. Jo, wag kang mag-alala, Fred. Hindi kita hahabulin. Hindi ko rin sisirain ang buhay ninyo. Parang may kung anong lungkot sa mga mata niya. Hindi kita makakalimutan, Jo. Pero iiwan mo pa rin ako, sabi ko. Hindi siya nakasagot, Mama Mia. At dun ko tuluyang naintindihan ang lahat. Sabihin mo kay Angela, hindi nyo kailangang sustentuhan ang anak ko. Hindi mo kailangang maging bahagi pa ng buhay niya. Kayo, ng buong pamilya mo, hindi dapat na maging bahagi ng buhay ng anak ko. Pagkatapos ng uling pagkikita namin na yon ay hindi na siya nag-message ulit. Wala nang kumusta ka, wala nang ingat ka palagi. Para siyang bulang biglang naglaho sa buhay ko. Nung una aaminin ko na inaabangan ko pa rin ang cellphone ko. Tuwing may notification, umaasa akong siya yun pero hindi. Hanggang sa unti-unti kong tinanggap na wala na talaga, na ako na lang mag-isa at may batang paparating. Sa mga sumunod na buwan ay natutunan kong harapin ang pagbubuntis ko ng mag-isa. Hindi ko sinabi sa pamilya at sa maraming tao kung sino ang ama ko o ang ama ng anak ko. Sa pamilya ko sinabi kong naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Huwag na nilang hanapin pa dahil kaya ko namang buhayin to. Buti na lang at hindi naman po sila nagtanong. Tahimik lang sila. Isang batang lalaki ang pinanganak ko, Mama Mia. Hindi ko sinabi kay Freddy na nanganak ako. Hindi ko rin binalita sa kanya ang tungkol sa bata. Hindi na ako naghanap. Mama Mia, sa totoo lang, nung inilabas ko po ang anak ko, ay siya ang naging bagong dahilan para muling mabuhay ang isang babaeng makasalanan na kagaya ko. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat. Alam mo ba, dahil sa anak ko, parang nawawala lahat ng sakit at pagod na naramdaman ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 3, 5, 7 taon. Unti-unti kong natutunang mabuhay nang wala si Freddy. Hindi ko na siya hinahanap at hindi ko na rin siya hinihintay. Mama Mia, tahimik lamang ang buhay ko. Hindi na rin po ako naghahanap pa ng panibagong lalaking papapasukin sa buhay ko. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang tawag ang dumating. Hindi ko sana sasagutin dahil hindi ko naman kilala yung numero. Pero inisip ko matagal na itong number ko eh. Kaya posibleng kakilala ko ang tumatawag sa akin. Nung sagutin ko, Mama Mia, ay kapatid ni Freddy ang tumatawag. Ate Joanne? Ate Joanne, wala na si Kuya Freddy. Inatake po siya sa sakit sa puso at hindi na nakasurvive. Ike-cremate po siya sa susunod na araw. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa nawala na ang tumawag sa kabilang linya. Mama Mia, pagkatapos ng araw na yun, ay nasaktan ako. Aaminin ko na may nararamdaman pa rin ako kay Freddy kahit sa mga panahong iyon. Lihim akong nagluksa. Lihim kong niyakap ang anak ko. Doon ko nalaman na hindi pala nagkaroon ng anak si Angela at si Freddy. Kaya wala akong dapat nakatakutan. Mama Mia, sa totoo lang kinontak pa nga ako ni Angela. Nauuwi daw sila ng Pilipinas, dala yung mga labi ni Freddy, yung kanyang ashes.
Kung gusto ko raw makita si Freddy, puntahan ko na lang daw sa columbarium kung saan nila ito ilalagak. At ngayon dun kami pumupunta ng anak ko kapag may libreng oras kami. Sinabi ko sa anak ko, Mama Mia, na yung ama niya ay yun yung nakaratay doon. Mama Mia, hindi man po naging madali ang buhay ko. Hindi man po naging madali ang mga desisyon ko. Alam kong ihuhusgahan niyo ako sa pagiging tanga ko sa pag-ibig. Pero isa lang po ang sigurado ako. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagdating ng anak ko sa buhay ko. Maraming salamat po, Mama Mia. Kaya ko nga pala isinulat itong kwento ko ay para po malaman ninyo at maintindihan na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatagal at hindi lahat ng pag-ibig ay may kasiguraduhan na magkakaroon ng katuparan at happily ever after. Pero kahit ganun, mahalaga ang bawat experience. Mahalaga ang bawat karanasan at ang bawat pagmamahal na yung nararamdaman. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Joanne. Grabe naman ito, Joanne, 'di ba? Ang haba ng letter mo 1 hour and 16 minutes. Grabe naman, pero kahit na ganun, worth it pa rin naman ang kwento mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala na siguro kasi patay na si Freddy, hindi na natin Hindi na natin 'to maaarok. Sana lang may natutunan o may makuha man lang leksyon ang ating mga tagapakinig ngayon. Kung ano 'yon, kayo na po bahala. Anyways, paki-like at share ng video naman na ito para maparating natin sa mga babaeng nasa parehong sitwasyon ngayon ng sitwasyon noon ni Joanne, na pumapayag maging pangalawa, na pumapayag maging parausan, wag lang mawalan ng taong minamahal. Grabe naman ang pagmamahal na yan. Di ko alam kung paano nangyayari yung ganun. Siguro kapag ikaw talaga ang nasa posisyon na yun, parang di ka na makakapag-isip ng maayos. Minsan kasi bilang tao, handa tayong masaktan, handa tayong maging kontrabida, handa tayong maging masama para makaranas lang ng konting saya at konting pagmamahal at ginhawa. Sadly, yun ang katotohanan. Anyways, maraming thank you sa inyong lahat. Di na natin patatagalin to dahil masyado nang mahaba. Kung kayo po ay may sariling kwento ng inyong buhay, please wag kayong mag-atubili. Mag-email lamang po kaya. Andyan po sa baba ang ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. At bago tayo bago tayo umalis, mag-hi muna ako sa ating mga suki na grabe naman talagang support sa atin. Ang ating mga members, Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, and Rose Arevalo. Hello din kay Miriam Gutierrez, kay Jasmine Magbanwa, at kay Marlia Giana Shane. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Nako, kung kayo po ay hindi pa member sa ating channel at gusto nyo magpa-member, please see to it na kayo po ay isa po munang subscriber. Dahil hindi kayo member kung hindi po kayo subscriber. So, subscribe muna. And then, after subscribing, andyan po yung join button. Yun po ang i-click ninyo. Hello ako kay Lori6021, kay Abigail Tenorio, kay May Ann Ante, tama po ba? Hello din kay user EM424. Hello din kay Gaylene Gosin, Manix Bree. Maraming salamat sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig sa atin. Thank you very much. Kung hindi pa po nabasa ang inyong mga mensahe o ang inyong mga pa-shoutout, baka sa susunod nating kwento, ang inyong mga mensahe na naman ang ating pag-uusapan at isa-shoutout dito. Thank you very much sa inyong lahat. Mwah! I love you all. Mag-ingat po kayo palagi. Ako po si Mama Mia. Hanggang sa susunod. Bye!